kami tungkol sa isda, kung anong iluluto. Sabi ko magsigang siya, yung piniritong bango sisigang niya kasi hindi niya na alam kung anong lutuin eh. Pwede din naman bangus. Ulan-ulan na naman. Susilong. Op! Nandito ulit tayo sa supermarket sa Putay. Nako po. Magkano kaya isa? Ang isang box $15. Isang box. Magkano isa? $2.50. Yung binili kong mangga nung nakaraang araw, ubos na. Oh, nagmahal na. 23 na. Nung nakaraan, 20 lang. Kaya lang, ibang size na pala to, no? Ilang piraso? 14 pieces pa rin. Ang bilis magtaas, di ba? Parang 4 days ago. Nagtaas agad. Saan ba yung pinamaliengke ko? Si Inday, hindi ko makakita. Inday! Rabbit fish. Ah, yung pala yung danggit, no? Rabbit fish. $6.59. Eto, nako po, sarap na ito sa sinangag, oh. Dried herring. Tuyo, oh. Herring pala to. Ngayon ko lang nalaman. Akala ko ano to? Anong tawag dito? Yung iniihaw, yung tamban. Tamban ba to? Parehas lang ba? Kompleto, di ba? Kaya minsan, hindi ka na magdadala ng mga daing at tuyo pag galing ka sa Pilipinas kasi dito meron din naman. Hindi ko lang nalasahan to baka mas maalat dito or what. Ayun na pala siya, nagbabayad na pala. Magbabayad na pala. Bah, napakadami yung pinamili Galante Ito na lang sisiga po, okay? Ano yung sisigang mo? Ito. Ano yan? Black cat? Gardo. I don't know. Teka, bahala ka. Ano yung nasa paper bag? Crab. Crab? Ilang piraso? Ano yung buhay pa? Oo. Ikaw napapatay? Ha? Kakatayin mo siya? Hindi. Lulutuin mo siya ng buhay? Ha? Nakakaawa naman kung lulutuin mo ng buhay. Awa naman, sabi mo naman. Saluyot ba to? Saluyot? Magkano to? $7. Saluyot. Bilis nung Maserati. May nakita akong Maserati na SUV. Ang ganda Pero naalala ko yung amo ko dati sa mga apartment. Yung may-ari ng tinitirahan namin ngayon. Naikwento niya sa akin na nung medyo umasenso na siya, bumili siya ng Maserati. Binayaran niya yata ng 100 or 120,000. At sabi niya, isa yon sa pinakamalaking regret niya, yung bumili siya ng 120,000 na sasakyan. Kasi mahal nga daw yung maintenance. At
hindi niya rin masyadong magamit. But anyway, yun nga, no? Kumbaga, sabi niya, yun ang pinakamalaking pagsisisi niya. Nagbayad siya ng ganong kalaking pera para sa isang sasakyan na ngayon is depreciated na yung value. Tapos hindi niya naman masyadong nagagamit. Ako ba, after 1 year, after 13 months na nasa akin tong sasakyan na to, nagsisisi ba ako? Any hint of regret na ito yung sasakyan kinuha ko? Wala naman. So far, so good. Mula nung binili ko to, wala pa naman akong malaking gastos na pinagkagastusan dito, except doon sa mga accessories niya. Pinaka-maintenance na ginawa ko, maintenance bang matatawag yun? Nag-ano lang ako kumbaga yung change tire, diba? Tapos naglagay lang ako ng washer fluid, I think 3 beses na. Maliban doon, wala pa akong maintenance na pinapagawa sa sasakyan. And iniisip ko siguro, after 2 years, baka ipacheck ko to sa Tesla mismo, or paano ba? Sabagay, preventive maintenance, no? So, hindi mo dapat antayin na may sira sa sasakyan bago mo patingnan. I think that's the right choice, no? After 2 years, ipa-check ko mismo sa Tesla kung ano yung mga dapat at hindi dapat. Kung ano yung mga dapat na palitan or i-maintain. Siguro ganun na lang. Kagabi nanonood ako ng nung Top Gear sa Pilipinas. Pagkatapos, yung host is, parang ang tanong is, anong electric car yung para sa'yo? So, sinubukan nila yung 3 klaseng ng electric car na meron sa Pilipinas. Yung Ioniq ng Hyundai, yung Tesla, at saka yung BZR ba yun ng Toyota. Sa huli, parang ang pinili niya is yung Toyota. Kasi ang katwiran niya, wala siyang masyadong pag-aaralan na. As if, sabi niya, parang sasakyan ko to na nagdadrive lang ako. Parang eto na yung sasakyan. Parang matagal ko ng sasakyan to. So basically, sabi niya, wala kang dapat pag-aralan na bago sa sasakyan na to. As if eto yung lagi kong ginagamit, kabisado ko na. Kasi nga, sa Tesla, may learning curve kang dapat daanan. Like yung pag-ship niya. Tapos sa Tesla pa na bago is minsan hindi mo na kailangang mag-ship. Okay, kumbaga parang ang hirap isipin na liliko ka, kailangan mo lang tapakan yung brake. Pag nagmaniobra ka, pinilit mo yung manibela, alam niya na kung mag-ship ka ng paatras or paabante. I know dahil sa sensor, pero 'di ba? To think na kayang gawin ng sasakyan yon without even you touching anything, parang napakagaling di ba? Pero yun nga, kumbaga pinili niya yung Toyota dahil sa familiarity sa sasakyan. Dahil way back nung nasa Pinas ako nung, di ba, 1 taon ko ginamit to halos, biglang nag-drive ako ng Vios. So, talagang nalito ko. Ang dami mong dapat i-adjust ulit sa klase ng pagdadrive mo. Pero sana na-wish ko na, no, sana Tesla. Diba? Dapat Tesla yung pinili mo. Bakit Tesla? Kung papapiliin nyo ako, Tesla, Ioniq, or BYD, laging siguro Tesla yung pipiliin ko. Kasi, for example, nasa Pilipinas ka, pupunta kang Baguio, i-type mo yung Baguio. Ngayon, hindi ka na maghahanap ng charger, kundi si Tesla na yung magtuturo sa'yo kung saan ka magcha-charge along the way. Samantalang kung naka-BYD ka or Ioniq, ikaw yung titingin lagi sa battery mo at ikaw yung maghahanap ng charger mo. Paano kung naisip mong mag-charge pagdating na dun sa malayong lugar, doon ako mag-charge, saabot pa yung battery ko. Pagdating mo ron, sira yung charger. Yung ganon. So, sabi ko, I think Tesla is still ahead of the game pagdating sa electric car.
Sa opinion ko bilang Tesla owner sa loob ng 1 taon. Yun lang naman. BYD, actually pumunta ako sa sa dealership ng BYD. I thought na makakapag test drive ako sa BYD kasi interesado talaga ako. Iniisip ko na i-swap o i-trade yung yung Vios. Kaya lang ibang klase pala sa Pilipinas, 'di ba? Kumbaga hindi mo pwedeng i-trade. Ikaw yung magdi-dispose. Kung matutulungan ka nung dealership, pwede, 'di ba? May mga kakilala sila, i-repair nila sa iyo kung paano mai-dispose yung unit na gusto mong palitan. Pero hindi sila mismo yung mag-a-absorb ng unit mo. So yun nga, pumunta ako doon. Tapos hinahanap ko yung yung model na pinakamura na electric. Kaso wala daw silang stock noon. Ang meron lang sila is yung mga yung mga hybrid. Tapos sabi ko, okay, kailan kaya kayo magkaka-stock? Hindi pa sigurado, sir. Pero kung talagang willing kayo mag-commit na kumuha ng sasakyan na yon, is kung gusto niyo mag-down na kayo ngayon ng 50,000. Ano to, bahay? Sabi niya, para kung sakali may dumating, kayo yung kumbaga nasa listahan na kayo. So, ibig sabihin, ganun kalakas yung demand sa BYD na yon. Hindi ko alam kung Seagull yata yun eh. Tsaka isang bagay pa, magda-down ako ng 50,000, ibig sabihin, committed ka na. Sabi ko, ang labo naman yata, miss, na parang i-commit ko yung sarili ko sa sasakyan na hindi ko nga nati-test drive. Di ba? I mean, it doesn't make sense. Parang lugi ka pag gano'n eh. Paano kung hindi mo kursunada yung handling ng sasakyan? Di ba? So, ayun, walang nangyari sa lakad ko nung nagpunta ako ng BYD. Sayang, i-upload ko sana yun eh. Pero sobrang interesado talaga ako sa sa BYD. Ang hindi ko lang mag-gets is yung yung hybrid nila Kasi sabi ko, okay, yung battery alone, ilang kilometers yung niya, yung range niya. Ang sabi niya is raw, parang 70 kilometers. Okay? Pag gas tsaka battery, ilan ang range? Nasa 1,000 plus daw. Grabe, di ba? So, amazing. Kaya lang, parang sabi ko, okay, parang magbabayad ako ng premium para sa hybrid, para sa pwedeng electric yung sasakyan ko. Kaya lang parang yung range na 70,000 kilometers, 70 kilometers is hindi worth it. Sobrang sobrang mahal kaya ng hybrid, 'di ba? Tapos yung 70,000, puro 70,000. Tapos 70 kilometers lang yung range niya. But anyway, ang point is, sabi ko parang hindi sulit. Magbayad ako ng napakamahal na premium dahil nga hybrid, pero yung range ng electric is sobrang konti. Hindi ako bibili. Wala lang, gusto ko lang mabanggit. Yeah, it's good. Rockland. Ang tagal nang may balita na magsasarado to. Nauna pa yung Walmart. Kasi tingnan niyo yung sapatos ko. Kawawa na siya. Tingnan ako ng Vans. May nakita na akong Vans. Kaya lang gusto kong makita in person. Kahit saan ako tumingin. I mean, sa mga lugar na napuntahan ko, Pinas, sa US, sa Japan, mas mura pa rin dito sa Canada, Maging sa damit, maging sa sapatos, maging sa sombrero. Mas mura rito sa Canada. Kaya sabi ko nga, parang kung may bibili man ako dito na lang sa Canada, imbes na sa ibang bansa.
pera na lang yung bibilhin ko is wala talaga rito. Kaya pag nagpunta kayo rito sa Canada, bibisita kayo, dito na kayo mag-shopping. Maghanap lang kayo ng outlet. O kaya kahit sa mga mall na ganyan, may mga sale naman sila. Mahal pala rito, Uniqlo. Mas mura sa Pinas, syempre, tsaka sa Japan. H&M. Nakakita ko ng H&M. Ang tinda nila, mga sopa, gamit sa bahay. Yung H&M, kulay itim naman. Sabi H&M pa rin daw yun. Kasi ganyan-ganyan yung logo niya, iba lang yung kulay. Ang tinda nila is mga muebles. Little Burgundy. Dito, marami rin sale dito. Ayun, 70%. Kaya pasukin natin. 20% extra. 54.98. Tapos may 20% extra pa, di ba? Parang maganda to. Candy shoes. Gaganda ng kulay. Yung kulay niya, ang ganda, di ba? Kaya lang, 170 ito. Ba't ito 180? Ah, okay, kasi may balahibo. Ang ganda, ang ganda. Komportable kaya siya. Pero mga kulay, di ba? Babay, maganda sa gabi yan, lalo na kung reflectorized, no? Tapos nagja-jogging ka. So somehow, iwas disgrasya. Bumero ba to? Ay, hindi, runner. Parang bumero. Bumero ba to? Ito, 120 lang. Nike Bumero 5 runner. Oo nga, bumero nga. Ito, 170. Bakit? Cushion. Cash loan. Ah, pwede ka mag-cash loan dito. Cash loan. Oo nga. May katwiran to. May katwiran to sa 120. Komportable. Sabagay, sabi ko nga yung komportable, no? Parang yung Adidas nga na nagamit ko. Komportable siya, maganda siya sa maiksing lakaran. Pero pag umabot ka na ng 20,000 steps, doon mo na mararamdaman yung pagod sa talampakan mo tsaka sa binti mo. Ito naman yung yung cash loan. Tingnan natin kung ma-justify nito yung price. Ito 170. Yung nauna 120. Oh yeah. Oo nga, no? Oo. Ano to, mas maganda yung fit na ito. Yeah. Ramdam mo yung diferensya ng presyo. Parang ngayon ko lang na ngayon ko lang na experience. Ramdam mo yung diferensya sa presyo. Parang alam mo na ito yung mas mahal kasi mas komportable. Ayos ah. How about this? Crocs. Ang Crocs ng Nike. Diba? Okay din ah. $85. Parang dito naman nagkatalo sa hugis ng paa mo. Kasi yung shape ng pangilalim niya, wala kasi siyang insole eh. So, kung hindi shape ng paa mo yung pangilalim niya, medyo doon ka magbabase. Pero okay din siya. $85 naman to. Foot Locker pala to, no? Dito tayo sa Foot Locker. Naghahanap ako ng sapatos. Magandang sapatos. Kakabili lang no? Yung maganda sa lakaran. Yung hindi ka pagod ka na, hindi ka papapagurin. Parang ganun. Yung makakatulong sa sa paglalakad mo. Hindi yung makakapagpasakit sa paa mo. Kahapon, 'di ba may nakita akong yung Blue Jays na sombrero. Kursunada ko siya. Kaya lang $30 siya. Tapos yung sweater $30 din.
So, kailangan ko mamili kung ano sa dalawa yung bibilin ko kasi ayokong gumastos ng, ng sobra. So, hindi ko binili yung Blue Jays. Umuwi ako ng bahay. Naalala ko, meron pala akong gift card. Galing pa sa school. $25 yon. Kaya ngayon, bumalik ako dito sa Marshalls para balikan sana yung Blue Jays na sombrero. Pero, nakakita ko na mas maganda para sa akin. Kasi yung Blue Jays, 30 yun eh. Eto, $25. So, basically, nagbayad na lang ako ng tax. Covered na yung price na ito. Nagbayad lang ako ng less than $4 para sa tax. Kaya nakabili akong bagong sombrero. May mga asar na naman dyan. Oo, matagal na. Matagal nang manipis ang buhok ko. Kaya nga ako nagsisombrero eh. Hindi nyo na kailangan ipaalala sa akin. Alam ko na yan. Napakatagal na panahon na. Ilalagay ko sa Tesla. Ay, ito yung kay Jonah. Start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes I wait for just an hour more. What's the rush?